din ang araw na ito sa paghahamon ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming maging mabait sa lahat, makipaglaro, tumawa at magkaroon ng maraming saya. Ibahagi niyo po ang iyong liwanag at naway ibahagi niyo sa amin ang kagalakan na may ngiti sa aming mga labi. Amen. Ulitin ko, magandang araw mga bata. Magandang araw po! Bago kayo umupo, tingnan muna ang mga kalat at ayusin ang mga upuan. Pakitingnan sa inyong katabi kung may lumiban ba sa klase mga bata. Sino? Si Dalia, teacher. Bakit wala siya ngayon? May sakit. May sakit po siya, teacher. Anong sakit niya? Dalia po, teacher. Okay. Sabihin niyo na bukas, papasok na siya dito. Opo, Okay? teacher. Okay. Ngayon, di ba mayroong alituntunin ang iyong mga magulang na kailangan yung sundin? Meron. Dito naman, mayroon tayong alituntunin na sundin niyo para maging Maayos. sa ating Klase. Una, Makinig ng mabuti. Makilahok sa klase. Huwag makipag-away. Itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Huwag makingay. naintindihan niyo ba mga bata? Oo! Okay. Ngayon, bago natin sisimulan ang ating bagong tatalakayin, sino ang makapagsagot kung ano ang tinalakay natin kahapon? Ano ba ang tinalakay natin kahapon mga bata? Teacher, Yes? ang tinalakay natin kahapon, teacher, ay tungkol sa pagiging mabuting tao. Okay. Pagiging mabuting tao. Ano ba ang pagiging mabuting tao? Teacher, Yes, Rebecca? ang pagiging mabuting tao, teacher, ay ito ang pagtulong sa mga kapwa natin na nangangailangan. Tama. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang ating bagong tatalakayin, magkakaroon muna tayo ng activity. Panuto, pindutin ang check kung ang pahayag ay nagpapahiwatig na kawastuhan. At X naman kung mali ang pahayag. Naintindihan ba mga bata? Opo! Itaas lang ang kanang kamay kung gustong sumagot. Huwag kayong maingay. Naintindihan? Opo, teacher. Number 1. Pakibasa lahat. May mga birong nakakasakit na damdamin kahit hindi sinasadya ng nagbibiro. Teacher. Yes, Jean. Tama. Pagpiliin mo dito kung check ba ito or X. Tama. Ito ay check. Yes. Mamaya, kung sino nga nakasagot, bibigyan namin ng embryo. Number 2, pakibasa lahat. Nasasaktan ang tao bibiro sa pagkakaipon. Tama ikaw, mali. Yes, Mary Jane. Mali. Okay, very good. Pangatlo naman. Basahin lahat. Dapat piliin ang mga salitang ginagamit sa pagbiro. Yes, Dave. Tama ka mali? Tama. Tama. Tingnan natin kung tama ba. Okay, very good. Pang-apat naman. Pakibasa lahat. Lahat ng napapanood natin sa telebisyon at naririnig ng mga katatawanan sa radyo ay dapat gayahin. Ikaw, mali. Yes, Bella. Okay, very good. Panglima naman, pakibasa lahat. Maaari tayong
Mali. Okay, very good. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, may ipapakita ako sa inyo na larawan. Itaas ang kanang kamay ko. Gusto? Sumagot. Huwag para hindi tayo magkagulo. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Yes, Jenny. Umiiyak, teacher. Umiiyak. Bakit, naranasan niyo na ba umiyak? Bakit kayo umiyak? Kasi pinagsabihan ng masakit na salita. Masakit na sige. Bakit iyak ka ba agad kapag sasabihan ka ng masakit? Oo, lalo na pag maraming tao ang nakikinig. Okay. Kumari ka na kumukul, Jenny. Ang bata ay umiiyak. Lahat naman tayo nakaranas ng umiyak, di ba? Pangalawang larawan. Sino makapag... Yes, Leah. Ang nasa larawan ay isang batang masayahin. Okay, yes, tama kayo. Ang bata ay masaya. Bakit siya masaya? Ano sa tingin nyo? Yes, Carlo. Siguro masaya siya, teacher, kasi binigyan siya ng laruan ng kanyang magulang or pumunta sila sa pamasyala, teacher. Tama. Naranasan nyo na ba maging masaya mga bata? Teacher. Sino? Bakit kayo? Yes, Leah. Bakit ka masaya? Kailan ka huli masaya? Adina, ngayon. Kaninang umaga, teacher, dahil binigyan ako ni mama ng baon. Okay. Siguro lahat naman tayo pagbibigyan ng baon, maging masaya, di ba? Ngayon, ito naman, sino makapag... ano ang nakita niyo sa larawan? Yes, Anna Jane? Kino-comfort ng kaibigan. Kino-comfort niya ang kanyang kaibigan. Siguro dahil may problema ito. Okay, tama. May mga kaibigan ba kayo dito, mga bata? Naranasan niyo na ba na yung kaibigan niyo ay may problema siya, tapos pinamayan niyo? Sino makapag-share sa klase na ganito ang sitwasyon? Yes, Carlo. Nung time na yung time na malapit na ang ating musukan, kasi hindi dapat ako makapag-aral ngayon na sir. Tapos si Ana Jig, sinabihan niya kami na hindi dapat sumuko at mag-continue ng pag-aaral. Tama, ganyan dapat ang kaibigan, hindi yung mga plastic lang, hindi yung nag-iwan. Dapat kaibigan hanggang sa kamatayan. Dapat, para ipagpatuloy ang ating leksyon, tatawagin ko si Teacher Christine. Magandang umaga mga bata. Okay. Ayon sa inyong naobserbahan sa mga larawan na binahagi ni Teacher Fena, ano kaya ang maaari nating leksyon ngayong araw? Okay? Ang tandaan palagi ang ating alituntunin number 4. Sinong gustong sumagot? Yes, Carlo? Palagay ko po, teacher, ang magiging talakayan natin ngayong araw na ito ay may pamamala sa pag-unawa na hindi naghihintay ng anumang kapalit ng paggawa ng mabuti. Very good. Ngayon, dito na sa leksyong ito, malalaman natin ang pagtulong o gaano kahalaga ang pagtulong na hindi nanghihingi ng kapalit sa kapwa-tao. So, bago natin ipagpatuloy ang ating leksyon, basahin muna natin ang ating layunin sa pagkatuto. Sabay-sabay nating basahin. Sa loob ng itinakdang
at maisasagawa ang maluri ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa. Ngayon, class, may isa akong kwento na inyong babasahin. Dapat basahin nyo ng mabuti, intindihin nyo ng maayos, dahil pagkatapos ng kwentong ito, may mga katanungan ako na inyong sasagutan. Kung sino man yung mga batang hindi nakakasagot sa aking mga katanungan ay mananatiling nakatayo lamang. Naiintindihan ba ang mga bata? Oo! Okay, sabay-sabay nating basahin. Ang batang si Ervin, iniginang Edeta T. Hondrades. Isang masayahin at bibong bata si Ervin. Lagi rin siyang nangunguna sa kanyang klase. Siya rin ang napiling pinakamahusay sa ikatlong baitang noong nakaraang taon. Ngunit ngayong taon na ito ay napansin ng kanyang mga guro sa ika-4 na baitang ang malaking pagbabago kay Ervin. Ang dating masiyahin at bibong bata ay tahimik na lamang na nakaupo sa kanyang upuan at nakikinig sa itinuturo ng kanyang guro. Bihira na rin siyang makilahok sa mga talakayan. Hindi na rin siya nakikisalamuha at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaklase sa oras ng recess. Dahil sa ipinakitang pagbabago, ay agad na tinatawag at kinausap ni Ginang Hondrades ang mga magulang ni Ervin. Kaya nalaman ni Ginang Hondrades na ang inakala ni Ervin ay pumanaw na noong panahon ng COVID. Hindi man COVID ang ikinamatay ng ina ni Ervin, ay naging biktima pa rin ito ng COVID. Nang dahil lamang sa pagkain ng bagoong na naging sanhi ng allergy, ay hindi agad ito na ipagamot dahil nga sa takot na lumabas ng bahay. Hanggang sa lumala na ang sakit nito, ay nauwi na ang pagkamatay ng kanyang ina. Kinausap ng masinsinan ni Ginang Hondrades si Ervin at sinasabing ganyan talaga ang buhay, na ang lahat ng tao ay kahiram lamang sa mundo, na nauna lamang ang kanyang ina, na magpasalamat na lamang si Ervin dahil nandyan at buhay pa naman ang kanyang tatay na mag-aalaga at magtataguyod sa kanya. Sinabi rin ni Ginang Hondrades kay Ervin na magpapasalamat na lang na kahit sa ilang taon lamang ay naranasan at naramdaman niya ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang mahal na ina. May mga bata na hindi pa nila nakita o nakilala ng ang kanilang magulang. Okay, naiintindihan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Ngayon, sino sa inyo ang maaaring maglarawan kay Ervin? Yes, Shenika? Noong ano po yung ikatlong may pala si Ervin ay siya ay masaya at magaling sa klase. Ngunit noong naging nandun na siya sa ika-4 na baitang, si Ervin ay naging malungkot na. Bakit, sa iyong palagay, Shenika, bakit nalungkot si Ervin? Dahil po namatay ang kanyang ina. Okay, very good. Maaari ka nang umupo, Shenika. Ngayon, sino naman sa inyo, sino-sino dito sa inyo yung namatayan na ng kanilang mahal sa buhay? Okay, marami, di ba? Ano ang inyong naramdaman nung Malungkot. Okay, malungkot. Kayo ay umiyak. So, pag may nakita ba kayong mga kapwa kamag-aral ninyo na nalulungkot, ano ang ginagawa nyo? Tinutulungan nyo ba sila or sadyang hinahayaan nyo na lang sila? Tinutulungan. Okay, dinadamayan.
bakit mahalaga ang pagdadamayan ng mga tao? Yes, Carlo. Upang maiusan teacher kayo na dinadala sa buhay. Okay, very good. Lagi nating tandaan mga bata na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang yung tao na yun yung napapasaya natin. Palagi nating tatandaan na ang pagtulong sa kapwa ay nakakasalin sa ating Panginoon o sa ating sarili. Ang pagtulong sa kapwa class ay hindi natin nalalaman na nakasalba na pala tayo ng problema. Dahil may mga problemadong tao, di ba, na palagi na lang nilang iniisip yung pag-sisay o kinakatay nila ang sarili nilang buhay. Dahil sa ating pagtulong, maaari tayong makasalba ng ibang buhay. So ngayon, class, ilarawan nyo naman si Ginang Hodrades o masasabi mo ba na si Ginang Hodrades ay nagpakita ng pag-unawa at damdamin na nararamdaman ni Erwin? Opo. Yes, Leia? Si Ginang Hodrades ay isang maunawaing guro dahil dinamayan niya kung ano ang nararamdaman ni Erwin at pinaunawa kay Erwin na lahat ng tao dito sa mundo ay mamamatay. Okay, very good. Huwag tayong matakot, class, na mamatay dahil hindi sa atin yung hindi natin hawak yung ating mga buhay. Kung may mga kaklase man tayong nawala ng pamilya o mahalas sa buhay, dapat unawain natin sila. Huwag natin silang pagtawanan. Dadamayan natin sila sa kanilang sa hirap at kalungkutan. Sino dito sa inyo ang may karanasan na nawala ng kamag-anak o mahal sa buhay? Teacher. Okay, maaari mo bang ibahagi yung karanasan? Okay po, teacher. Okay. Naranasan ko po na nawalan ng lolo at lola po dahil sabay po silang umanaw po, teacher, dahil sabi ni lola ko before, nag-promise ko sa aking lolo na dapat sabay na sila na mawala, teacher. Kaya sabay po talaga silang na nag-pass away po. So, sa pagpano ng iyong lolo at saka lola, ano ba ang iyong naramdaman nun? Nasaktan po, teacher, at nasad. Okay. May mga tao bang tumulong sa iyo or yung nakiramay sa iyong kalungkutan? Yes po, teacher, ang aking mga kaibigan at mga kaklase at saka mga kapitbahay, teacher. Okay, very good. Palagi talaga natin tatandaan na ang pakikiramay sa kapwa ay magandang gawain. Okay. So, sa pagpatuloy ng ating talakayan, tinatawag ko si Binibining Marmy. Magandang umaga, grade 4. Magandang umaga po. Ngayon ay mayroon tayong group activity. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. Ito yung gagawin yung group 1 at ito naman yung sa group 2. Pero bago ninyo gawin ang inyong gawain, ano nga ba ang dapat gawin habang ginagawa ang inyong gawain? Manahimik! Okay, tama. Ang grupo na tahimik at nagko-cooperate lahat ay bibigyan ko ng gantimpala. Yay! Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa gawin ang inyong gawain. Magsimula na kayo. Isa-isa. Ayan, namin lang. Okay. Yes,
Group 1, pumili kayo ng isang representante para ipaliwanag ang inyong ginawa. Group 1, pumili kayo ng isang representante para ipaliwanag ang inyong ginawa. Carlo. So, nakatasan sa amin sa group 1 panuto, tingnan ang nasa larawan na ipaliwanag. Ito ang larawan namin. Ang tanong ay, masayang-masaya ang nanalo sa paligsaang ito. Ano kaya sa palagay mo ang damdamin ng hindi pinalad na manalo? Gumawa kayo ng isang sanaysay para sa natalong kandidata at iparamdam nyo sa kanila ang inyong pangunawa, magsulat ng 3 hanggang 5 pangungusap. Ang aming sagot ay, syempre, naging malungkot ang mga kandidatang hindi nanalo dahil alam nila na sa kanilang sarili na gusto rin nilang manalo at mauwi ang corona. Ngunit hindi ito magiging hadlang upang hindi ito ihinto ang kanilang pangarap at hiling sa pag-pageant. Okay, bigyan natin ng 5 palakpak ang group 2. Ngayon naman ang group 1. Okay, Lasha. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Ito ang aming litrato. Ito ay ang batang si Nico na pinagalitan ng kanyang magulang dahil bumaba ang kanyang marka Kaya napagalitan siya dahil nung una ay lagi siyang kasama sa nangunguna sa klase. Subalit dahil sa pagbaba ng kanyang marka ay hindi na siya nakasama. Ano ang maaaring sabihin mo kay Miko? So, yun ang aming tanong. Ang sagot ng aming pangkat ay, kung kami o ako ang magiging kamag-aral ni Miko, sasabihin ko na ayos lang yan, Miko. Mayroon talagang mga panahon na hindi tayo ang nangunguna. Ang gawin na lang natin ay mas mag-aral at mas magbuti pa tayo sa pag-aaral at manatili ang pagiging masipag sa klase. Ganyan lang talaga ang mga magulang natin dahil nag-aalala sila sa ating kinabukasan. Yun lang po, teacher. Magaling, group 2. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Ngayon naman ay babahagi ko sa inyo ang inyong puntos. Sa group 1, nilalaman 18 points. Organisation, 18 points. Palakpak. Total of 36 points. Sa group 2 naman, nilalaman 18 points. Organisation, 20 points. Total of 38 points. Ngayon, ano ang dapat niyong gawin para maipakita niyo ang inyong pagdamay at pag-unawa sa inyong kapwa mag-aaral? Again, ano-ano ang dapat niyong gawin para maipakita niyo ang inyong pag-unawa at pagdamay sa inyong kamag-aral? Teacher, Yes, Lasha? para sa akin, ang gagawin ko para maipakita ko na Pagdamay at maipakita ko pag-unawa. ang pagdamay pag-unawa ay i-comfort ang aking kaibigan o kakilala teacher at kausapin siya. Yun lang po. Okay, magaling! Sino pa? Yes, Leia? Kapag nakita ko may problema na hinaharap yung kaklase ko, hindi ko siya pagtatawanan, sa halip ay tatanungin ko siya kung anong nangyari, kung bakit siya nagkaganon, at pagsasabihan ko siya sa mga posibleng solusyon para maibsan yung kanya na dinarama. Tama! Kapag may nakita tayong kamag-aral o kaklase natin na may problema, dapat natin silang damayan at intindihin. Ngayon, bakit sa tingin nyo, dapat nating unawain ang nararamdaman ng ating kaklase na may problema? Yes? Lamela? Unawain na rin ang nararamdaman
klase dahil tayo ay nagkaroon nararamdaman. Kung sila man ay malungkot, unawain natin ito at bigyan natin sila ng pansin dahil upang maibsan ang kanilang nararamdaman na at upang makatulong tayo sa kanila. Okay, tama. Ano pa? May question, teacher. Sino pang may ideya? Bakit sa tingin niyo dapat nating unawain ang nararamdaman ng ating kaklase na may pinagdadaan? Carlo. Dapat natin unawain ang mga ating mga klase kapag sila ay may dinadaanan kasi lahat tayo ay nakakaranas dito. Tapos, para maibsan ang kanilang dinadala, kailangan natin silang pakinggan kung ano lang sa loobin upang sa ganun ay mabawasan ang mga problema na kanilang dinadala at maging masaya na sila sa pagdating ng bukas. Oo, tama si Carlo. Sino pa? Meron pa bang may ideya? Yes? Jen? Lahat naman po tayo ay mayroong mga problema dinadala. Kaya po, kung mayroon po tayong mga kaibigan na may mga problema, kailangan talaga natin silang damayan. Dahil po, kapag po maintindihan natin kung ano yung problema nila, at kung malaman natin kung ano nga ba yung kanilang mga problema dinadala, makapagbigay po tayo ng payo, ng mga payo na naaayon sa kanilang problema. Okay, tama. Ngayon naman, ay mayroon ako mga pahayag dito. Ang gagawin nyo lamang ay sasabihin nyo kung tama ba ito o mali. Number 1, basahin lahat. Pagkalan na nagbigay ng tulong ang pamilya ni Jenny sa mga naging biktima ng pagputok ng Bulkang Taal. Sa tingin nyo, ang pahayag na ito ay tama o mali? Teacher! Yes, Jen. Sa tingin ko po, ito ay tama. Bakit? Dahil hindi sila nagdadalawang isip na tumulong sa mga biktima. Tama. Pangalawa, basahin lahat. Galit na galit si Figaro sa mga batang namamalimos sa daan. Yes? Betty. Teacher, isa po yung mali na gawain kasi dapat hindi ka makagalit sa mga bata na nilimos sa dagat kasi you're blessed na hindi ka nagigil parehas sa kanila. Dapat bigyan mo nila kung anong meron sa iyo. Nakakita ka na ba ng batang nalilimos sa daan? Anong ginawa mo? Binibigyan ko po ng 5 pesos kasi yan lang po yung pera ko. Okay, very good. Number 3, basahin lahat. Tama ba yan o hindi? Yes, lovely. Mali po yan, teacher. Bakit? Dapat hindi na maaway, dapat love lang. Tama! Naranasan mo na bang naranasan mo na ba na inaway ka ng iyong kaklase, lovely? Hindi pa po. Very good. Number 4, makibasa lahat. Napapakalat ng maling balita. Yes, sir. Marchan. Mali, teacher. Bakit? Dahil ang pagkalat ng maling balita ay mali dahil nakasira ito ng buhay ng tao. At ito talaga ang kadalasang ginagawa ng mga chismosan na Bakit naranasan mo na ba sa iyong buhay na Opo, teacher. may pinakalat sa iyo na maling balita? Opo, kinakalat ko nila na gwapo daw ako. Mali kaya na, teacher. Number 5, makibasa lahat. Mag-iisa sa mga gawain na Teacher! Teka. Tama, mali. Tama, teacher. Bakit? Dapat pag may mga gawain sa paralan ay dapat makilala ko tayo kung sa ganun ay mas makadali ang ating mga gawain. Tama. Ngayon, paano niyo masasabi na ang isang tao ay nagpapakita ng pag-unawa at nagpapakita ng pagmalasakit sa isang kapwa? Yes, Jenny. Tumutulong siya kahit walang kapalit, teacher. Sa iyong napagdaanan, Jenny, nakatulong ka na ba sa iyong kapwa? Opo, pero hindi ko sinasabi o hindi ko ipinapakita sa ibang tao kasi yung iba po kasi tumutulong sila tapos pinupost na sa social media na para maipakita sa iba na ganyan sila, mabuting tao. Tama. Sino pa? Sino pa? Paano niyo masasabi na ang isang tao
ginawa natin sa ating kapwa-tao sa pamamagitan ng hindi panghuhusga nito. Bakit, Jen? Naranasan mo na ba na husgahan ka? Hindi, in a way po sa mga problema, ay sa mga problemang dinanas ko, hindi po. Okay, magaling. Ngayon naman, ay kumuha kayo ng ballpen dahil mayroon kayong sasagutan. Huwag mo nang sagutan hanggat hindi ko pa sinasabi. Okay, maaari nyo nang sagutan. Lagyan ng pangalan. Manuto, isulat at pumili ng tamang sagot sa kahon. Okay, maaari nyo nang ipasa sa mga tapos na, sa hindi pa. Sinong tapos na? Wala pa? Sige, continue. Kung sinong tapos na, ipasa na dito sa harap. Pagbilang ko ng 10, 1, 2, 3, ipasa sa harap. 4, 5, 6, ang hindi napasa, hindi ko natatanggapin. 7, 8, 9, 10. Nakabasa ba ang lahat? Opo! So ngayon naman, ay ito ang inyong takdang aralin. Pakibasa lahat. Gamit ang kwadernong paghatiin ito sa dalawa. Sa una, isulat ang iyong nararamdaman tungkol sa larawan. Unang larawan, Ang bata na hiwalay sa kanyang mga kasama sa parke. Mga batang marumi at namumulot ng basura. Batang pilay na hinatid ng isang pang bata. Okay, so sa number 1, damdamin ko para sa aking kapwa. So, sasagutan niyo yung A, D, at saka C. Sa number 2, gagawin ko upang may pakita ang aking pagdamay. Sasagutan niyo rin yung letter A, D, at saka C. Naunawan ba? Opo. Paalam na, B,